Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yung Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala na pong bayad to, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much. First topic natin ngayon for today's reflection. Kanino mo ba tinataya ang buhay mo? So ngayon guys, medyo mainit na yung politika sa ating bansa dahil sa nalalapit na eleksyon. So pagdating ng eleksyon, alam naman natin, maraming nangangako. Siyempre, tataya ka dun sa mga magandang sinasabi na sa tingin mo ay siyang magpapatupad o matutupad yung kanyang mga pinangako. Pero kalaunan, pag may nanalo na, di ba? Yung mga pinagtiwalaan mo, yung mga binoto mo, ay nagkakalimutan na. Kaya nga, kanino ka nga ba dapat talaga magtiwala? Ang sabi sa mga gawa, chapter 4, verse 12, sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa buong mundo, sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. So yes, napakalinaw, di ba? Na kung tataya daw tayo ay kakaisa-isang pangalan na binigay ng Diyos ay ang ating Panginoong Yesus na binigyan ng lahat ng authority dito sa mundo. Di ba? Kaya pag tumaya tayo sa tao, minsan di ba, nagtitiwala tayo. Umaasa tayo na lahat ng kanyang mga sinabi ay ating pangahawakan, pero kalaunan, di ba, ay mawawala ding saysay. Kaya ang ultimate salvation natin ay ang pangalan ng ating Panginoong Yesus. Sa Kanya lang tayo kumapit. At every time na may problema tayo, diba, dumaraan tayo sa matinding pagsubok, kay Jesus lang tayo lalapit. Wala nang ibang makakatulong sa atin kundi ang ating Panginoong Yesus. Diba? Kaya kung dumaraan ka man ngayon sa matinding pagsubok, itaya mo ang iyong pananampalataya. Itaya mo ang iyong pananalig. Itaya mo ang iyong pagtitiwala sa Diyos. Di ba? Sa ating Panginoong Yesus. So, kasi nga guys, di ba? Pagdating ng botohan, kailangan guys, matuto na tayo. Yung kilitasin natin guys. Kilatisin natin ng mabuti yung tao. Kung yung sinasabi ba niya ay hango sa kanyang ginagawa. Totoo ba yan? O baka naman talagang mga pangako lang? Di ba? O kaya naman, kung totoo yung tao, eh baka naman na bumoto ka doon sa kalaban niya na binenta mo lang yung boto. Baka binili ka lang, di ba? So marami sa atin ganyan, lalo na paghalalan. Dahil sa hirap ng buhay, kumakapit sila sa mga nagbabayad sa eleksyon. Kaya kung botohan lang ang pag-uusapan at sa buhay, di ba? Itaya mo na ang buhay mo sa ating Panginoong Yesus. Dahil tiyak, di ba? Yung tiwala, yung pananampalataya natin sa Kanya ay kailanman hindi masasayang. Dahil alam natin na siya ang magliligtas sa atin pagdating ng araw. Kaya yun po ang dapat natin gawin sa ating ilagay natin sa ating puso't isipan na ang tiwala, di ba? Sa tao ay minsan, di ba, ay sumasablay. Kaya kung gusto mo makasiguro sa ating Panginoong Yesus, doon tayo tataya na kung saan ay lahat ng kanyang pangako ay kanyang tinupad at sa mga darating pa na panahon. Kaya marami sa atin guys, di ba, na talagang nagpipail o bumabagsak dahil nga sa sobrang tiwala sa tao. Wala nang problema na magtiwala ka lang, pero huwag mong ibigay lahat. Ibibigay natin sa ating Panginoong Yesus ang buong tiwala natin sapagkat hindi tayo bibiguin. Lagi siyang nandyan. Lalo na sa oras ng kagipitan, sa oras ng pangangailangan, on time siya kung magbigay ng tulong. Kaya ngayon guys, sa mga kapatid natin nanonood sa aking vlog na may matinding problema sa pamilya, sa financial, at sa karamdaman, sabay mo kasi napakasimpleng dasal na kung kayo maniwala at magtiwala sa ating Panginoong Yesus,
At kung itataya mo yung buhay sa Kanya, ay tsak yun. Ipagkakaloob sa iyo anumang pangalan, ay anumang kayong kahilingan sa Kanyang pangalan. Kaya tayo manalangin. Lord, i-bless niyo po ang kapatid namin na nanonood sa aking vlog na malubhan na po ang karamdaman. Stage 4 cancer na, Lord. Tinaningan na po ang kanyang buhay. Ipuhin niyo po ng iyong mapagpagaling na kamay. Haplusin niyo po, Lord. Tanggalin niyo po yung kanyang karamdaman. Alam naman po namin, Lord, na pag tumaya sa iyo at yung loloobin, kahit gaano pa kalala ang sakit ay mawawala. Kaya iyakapin niyo po na mahigpit, Lord, para sa kanyang pamilya at matanggal na ang kanyang karamdaman. Ganon din po sa mga pamilyang nasusubok o na nasisira dahil sa hindi pagkakaunawaan ng bawat pamilya, na hindi nagpapasensyahan, hindi nagpababaan ng loob. Ipuhin niyo po, Lord, ng kanilang puso na maging mapagkumbaba, mapagpatawad, at mapagpasensya. At pagbigis-bigisin niyo po muli ang kanilang pamilya. Ganon din po sa financial, Lord, na kami pong lahat ay kailangan namin. Lalo na po, yung mga kapatid namin walang-wala talaga. Ultimo pambili ng 1 kilo ng bigas, ng ulam. Pinoproblema pa kung paano iraraos ang maghapon para po sa kanilang pamilya. I-bless niyo po ang aming hanap buhay para sa aming pamilya. Ang lahat ng ito iniling namin sa matamis na pangalan natin, Panginoong Jesus. Amen and amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Jesus, Espiritu Santo. Amen. Thank you very much po.